sa aking pagsusuri na presidente natin ngayon. Karamihan, ang ginagawa niya ay labag sa saligang batas. Meron din namang pagtupad, pero mas marami ang paglabag sa batas. Isang pahayag sa social media, attorney, iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may impormasyon naman siyang natanggap tungkol sa mga nag-i-issue na warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at sa dalawa pang dating opisyal ng pulisya. Inakusahan ni Duterte ang administrasyon ng paggamit umano sa ICC at iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang kasangkapan laban sa mga kalaban sa politika. Iginiit din niya na habang nakatuon yung pansin sa mga kasong politikal, hindi umano nabibigyan ng sapat na atensyon yung mga isyu tulad ng korupsyon at paglaki ng utang ng bansa. Nananawagan siya sa mga opisyal ng gobyerno at sa publiko na rin na bantayan yung pagiging patas ng batas at huwag hayaang magamit ang hustisya bilang sandata laban sa oposisyon. Attorney Sal, ano po ang inyong komento sa naging post ni Congressman Paulo Duterte, attorney? Alam po ninyo, wala. Ako nagtataka ako. Kung magtataka pa kahit na sinong mamamayan, kung bakit ganyan ang takbo ng ating pamahalaan. Kasi nga, hindi nga sinusunod ang saligang batas. Hindi pinatutupad kung ano ang nakalagay sa batas. Nakalagay sa batas. Ang presidente ay kinakailangan magsilbi at bigyan ng proteksyon. Anong ginawa niya? Hindi na tayo lalayo. Anong ginawa niya kay Presidente Duterte? Nilabag niya ang saligang batas. Sapagkat pinaaresto niya, pinakulong niya ang isang mamamayang Pilipino, akusado ng krimen dito sa Pilipinas, ng kapwa niya Pilipino, at pinalilitis niya sa dayuhan. Hindi ba labag sa batas yun? Marami. Yung lang impeachment ni Inday Sara. Wala namang ground. Puro mga imahinasyon. Politika lang. Madalit sabi, wala sa aking pagsusuri na presidente natin ngayon. Karamihan, ang ginagawa niya ay labag sa saligang batas. Meron din namang pagtupad, pero mas marami ang paglabag sa batas. Dahil kung susundin mo lang ang saligang batas, sabi nga ni Presidente Duterte noong mga panahon, pag nag-aaway-aaway dyan sa kabinete, sabihin niya, just follow the law. Sundin niyo na lang ang batas. Tapos ang usapan. Pero hindi. Ang ginagawa nila, yung batas, iniinterpreta niya na pabor sa kanila, sa kanilang interes, sa kanilang kapakanan, at hindi sa taong bayan. Yan ang ugat ng lahat ng kalokohan, ng kabalbalan, ng kawalang-hiyan, ng pagnanakaw dito sa ating pamahalaan. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ng mga nakararami sa ating mga bayan. Kaya ako ever since sinasabi ko, pag ang pamamahala ng bansa ay bigo, isa lamang ang itutukoy mo, ang presidente, kapag siyang may hawak na kapangyarihan. Hindi mo maaaring sabihin, kaya hindi ko alam yung ginagawa ng iba pa. Bakit ako biniblame? Ikaw ang presidente. Hindi ba? Hindi naman gagalaw yan kung walang kang pagsangkayon. So, yes. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po. At sa iba pang balita, may agam-agam na itong legal counsel ng tinaguriang Brave 18 sa pagupo ng bagong liderato ng Senado, lalo na sa investigasyon tungkol dito sa flood control anomaly. May panawagan naman sila sa bagong Senate Blue Ribbon Chairmanship. Alamin natin ito sa ulat ni MJ Mondehar. Inaasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan nang nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdeliveran umano nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo.
Dahil dito ay nababahala si Attorney Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Attorney Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At si Senator Joel Villanueva ang pantreseng mambabatas na dumalo sa plenary dahilan para makuha ng Gatchalian Bloc ang 13 votes o majority votes sa 24 ng mga senador. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Mga dating Marines ang karamihan sa Brave 18 na may personal knowledge sa deliveries ng male-maletang pera sa mga malalaking personalidad. Kaya tanong ni Attorney Baligod, lilitaw pa kaya ang katotohanan sa maleta scheme sa bagong Senate leadership? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. Dahil dito, nanawagan ng Brave 18 sa bagong Blue Ribbon na imbitahan sila sa susunod na pagdinig sa flood control. At huwag raw silang ituring na kaaway ng pamahalaan dahil ang nais lamang raw nila ay ilabas ang katotohanan. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban. Ayan, Attorney Sal, yung naging agam-agam nga ng legal counsel ng tinaguriang Brave 18. Ano pong inyong masasabi? Ang masasabi ko kay abogado, alam mo, nagkaroon ng mga pagdududa dahil may mga pahayaw ang mga kliyente mo ng isang bagay pagkatapos umatras. Madalit sabi, hindi ka naging maingat sa paggawa mo ng mga affidavit nila. Kasi ikaw ang abogado, dapat inalam mo kung yung sinabi nila, naintindihan mo ba? Kung naintindihan nila, para nang inilagay mo sa affidavit nila, hindi ka nagkakamali. Kasi ikaw ang abogado eh. Ikaw, hindi naman sila ang gumawa ng source statement. Sila nagbigay ng payag sa'yo. Ikaw, ilalatag mo ngayon sa wikang Ingles ang affidavit. Pag ikaw ay pag hindi ka naging maingat, baka yung sinabi niya, mali-intindi mo, inilagay mo sa affidavit. Kaya ngayon, pag medyo nagkaroon ng inconsistency, palitan. Kaya nagkakaroon ng mansa tuloy. Kaya maging maingat ka, kumpanyero. You better be very careful pagdating sa paggawa ng mga sinumpaang salaysay ng mga kliyente mo. Kasi ako naniniwala ako sa kanila. Batay dun sa mas maraming mga pahayag nila, ebidensyang nakita ko. Pero pag ikaw bilang abogado nila, nagkamali ka ng inilagay na pahayag nila na mali ang intindi mo, talaga magkakaproblema kayo. Yan ang masasabi ko sa iyo.